Amen. Sa mapagpalang gabi sa lahat, tumayo po tayong lahat. Welcome po sa ating discipleship class ngayong gabi. Awit tayo sa ating Panginoon bago tayo umawit. Magbigay tayo ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord, for your wonderful works. Thank you for your mercy. Thank you for your blessing, O God. Blessed be the name of Jesus. The Lord Almighty reigns. Sumawit tayo sa ating Panginoon. Palakpak natin ang mga kamay. Hallelujah! 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 Hallelujah, the Lord reigns. Hallelujah, 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 the Lord Almighty reigns. He has shown His awesome power. He has triumphed mightily. He's the victor over darkness and the grave. He has broke the chains that bound us. He has set the captives free. And by His own great mercy, we are saved. Hallelujah. Hallelujah, 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 the Lord reigns. Hallelujah, 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 the Lord Almighty reigns. He has shown His awesome power. He has triumphed mightily. He's the victor over darkness and the grave. He has broke the chains that bound us. He has set the captives free. And by His own great mercy we are saved. Hallelujah, 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 the Lord reigns. Hallelujah, 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 the Lord Almighty reigns. Praise to the Holy One. Praise to the Holy One who leads us on the triumph. Praise to the Rock of Freedom, Judah's mighty Lion. Jesus is our King. Jesus is our King. Jesus is our King. Praise to the Rock of Life, it's Jesus Christ our King. Praise to the King of Glory. Praise to the King of Glory, coming Son of David, who is the first and last, the Alpha and Omega. Jesus is our King. Oh, Jesus is our King. Jesus is our King. Praise to the Rock of Life, it's Jesus Christ our King. You are crowned with many crowns, and
You are crowned with many crowns and rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in power and reign in glory. You are the Lord of heaven. You are crowned with many crowns. You are crowned with many crowns and rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in power and reign in glory. You are the Lord of heaven. You are Lord of all. 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 Yes, Lord. You reign over all the earth. You reign throughout the universe. Blessed be our King, our Deliverer. Lahat ay magagawa natin sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kaya magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Uwitin natin ang uwiting ito. Pagdideklara ng mga bagay-bagay na gagawin ng Diyos ay kaya natin gawin sa tulong kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hallelujah! I can do all things. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do All things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do All things. I can do all things through Christ who strengthens me. I rejoice, Lord. I rejoice, Lord, yes, in your presence, as your power supplies all my needs. I rejoice, Lord. I rejoice, Lord, in my weakness, as your strength is made perfect in me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. One more time. I rejoice, Lord. I rejoice, Lord, in your presence, as your power supplies all my needs. Yes, we rejoice, Lord. I rejoice, Lord, that in my weakness, as your strength is made perfect in me. I can do all things. I can do all things. I can do all things.
I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, hallelujah. You are the strength of my heart, Lord. You are the strength of our lives, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon ngayong gabing ito. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang pong pagsama sa ating pong kalagitnaan. Ang ating pong gawain ay samahan ng ating Panginoon. At ganoon din ang dalangin natin patuloy, of course, yung ating mga ginagawang mga evangelism, mga pangaral po natin, mga pagbibigay natin ng flyers. Amen. Ito'y patuloy na gamitin ng Panginoon upang ang maraming mga kaluluwa ay maabot natin. Amen. At hindi lamang sila basta maabot, kung hindi mapatid, sila ay ma-invite natin sa gawain, makaranas sila ng pagbabago ng buhay. Amen. We're asking for revival, for breakthrough sa ating pong church, mga kapatid. No? At ganon din po, hinihingi rin natin sa ating Panginoon, magbukas ang Panginoon ng mga Bible studies. Naniniwala ako, mga kapatid, na walang imposible sa ating Panginoon at ang pagkakaroon ng Bible study, ito'y kalooban ng Diyos, kaya patuloy po nating ipanalangin niyan at ipakipagbaka, mga kapatid. At ganoon din, sama natin, mga kapatid, sa panalangin ang mga churches na ang under ng Rosario, Cavite, no, ang Tanza, ang Naik, ang Cavite City ngayon, sila po ay may 180 Jam. Samahan sila ng ating Panginoon. May concert po sila doon, mga kapatid, no? Ang concert na yan ay hindi lamang para magpasikat, mga kapatid, o para mag-enjoy lang ang mga tao, mga kapatid, kundi sila ay makakilala sa Panginoon. Amen. Ang mga ginagamit natin, mga kanta, mga kapatid, sa concert na yan ay mga evangelistic songs, no? Hindi yan worldly songs, mga kapatid. Kaya patuloy na samahan ng ating Panginoon ang gawain na yan. Ang Santa Lucia, ganoon din po ang Kuya po, kamakailan lamang ay nagkaroon din ng impact team doon. So patuloy natin ipanalangin ang pagbubunga ng ginawang impact team, ang Mapalakad, Pampanga. Ganoon din, mga kapatid, ang Bagak, Bataan. Ayan po ay nagpa-pioneer si na Pastor Robert. Patuloy natin silang isama sa panalangin, mga kapatid. Ang Hong Kong, ang sina Brother Eugene at Brother Warren ay samahan din ng ating Panginoon. At ipanalangin din natin ang ating po mga churches sa Taiwan. Amen. Ang mission field pa na muna. Ito po ang Vietnam, ang Expo Finland, ang Sabah Malaysia, mga kapatid. Samahan sila ng ating Panginoon. Ang Thailand, ang Cambodia, ang Vietnam, Laos. Amen. At ganoon din po sa UAE, 3 churches po dyan, mga kapatid. Samahan sila ng ating Panginoon. Actually, yung Dubai, yung pinaka-open dyan. Pero yung Abu Dhabi at ang Al Ain, mga kapatid, mga closed po yan. Closed, hindi man country, kundi area, mga kapatid, para sa salita ng ating Panginoon. No? Pero sila po ay naipaglaban, mga kapatid, para sa pananampalataya. So patuloy natin sila isama sa panalangin. Ang Indonesia, maganda ginagawa ng Panginoon kina Pastor John, mga kapatid. So patuloy pa rin natin ipanalangin sila, at ganoon din ang Manado, Indonesia. At ganoon din, mga kapatid, ang Israel, amen, ang Yokohama, Japan, sila ay samahan ng ating Panginoon. Dito sa churches natin sa Taiwan, mga kapatid, ang Taipei, sina Pastor Reynaldo, Pastor George, ang Taoyuan, mga kapatid, sina Pastor Peter, Pastor Dwayne, amen, ang Taichung, sina Pastor David, ang Kaohsiung, mga kapatid, wala pa rin po silang visa, mga kapatid, so ipanalangin natin na pagkalooban sila ng visa ng ating Panginoon. Si Pastor Dexter, Pastor Celso, mga kapatid, tinutulungan din natin ngayon, sila po ay makahanap po ng employers, mga kapatid, pero open din sila sa pag-aaral, no, ng Chinese. So sabi ko kasi, Pastor, mas mabilis kung makapag-aral muna kayo ng Chinese, then dito na lamang mag-apply ng panibagong visa. So kaya panalangin natin sila, mga kapatid. Amen.
At ipanalangin din natin ang ating mga churches, ang mga leaders natin, mga kapatid, kina Pastor Greg Mitchell, ang mga Council of Leaders, sina Pastor Boyet Disipida, at ang ating pong mga regional leaders, ang ating pong Mother Church, ang Grandmother Church, mga kapatid, Pastor Sam, at si Pastor Seth Dakara. At ganoon din po, yung mga kapatiran natin na may sakit karamdaman, Pastor Frank Benaventura, Pastor Boyet Bamba, Pastor Tony Tinio, Pastor Buddy Harapa, Sister April Garcia, Pastor Dwayne Thompson, yung aking pong mother, mga kapatid, si El Gison, Brother Leomar, sa kanyang pong complete healing sa vertigo, Brother Jojo, hindi pa nakasama dyan yung asawa ko, no? So, Sister Mary Jane, amen. So pero biyaya ng Panginoon ay nag-normalize na po yung kanya pong blood sugar. Amen. Praise God. So nagme-maintain na lang siya. Si Carlito Ancheta, ay patuloy din natin sila isama sa panalangin at ang bawat isa sa atin. Sino po may pangailangan sa Panginoon? Ngayong gabing ito, ilapit po natin yan. At ganoon din ang bansa natin. Ang gulo-gulo. Amen. Nagkakagulo na naman dahil sa politika. Amen. So, pero wala tayong magagawa, mga kapatid. Bansa natin yon. Ganon din ang Taiwan. Politika rin ang issue, mga kapatid. Panalangin lang natin basta huwag tayong maapektuhan yung gawain natin. Amen? At syempre, ang kaayusan. Amen? Panalangin din natin ang kaayusan ng ating pong bansa. Amen? At ganon din ang Taiwan. At panalangin tayo. Tapusin tayo sa panalangin ni Brother Darwin ngayong pong gabing ito. Pero bawat isa sa atin magsambit ng panalangin. Ikaw rin na nasa online, sumama ka sa panalangin ngayong gabi. Minsan papurihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glorify your name, O God. We lift up your name on high, O God, Jesus, Panginoon, O God. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat kami, Panginoon, O God, sa iyo po kapatid ng Panginoon, O God, sa amahan po ng kawain ito, Panginoon, O God, ang pag-alaga ng Diyos. Patuloy po kami sa amahan sa kapaan ng mga banala, hallelujah, Lord Jesus. Patuloy kami lumalapit sa iyo, O Diyos, sa kami sa amahan, sa bayan, Panginoon, O God, pagpalain, Panginoon, O God, ng Diyos, na meron mo tayo, Hallelujah. Ama naming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Muli po sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa aming pong mga buhay, Panginoon. At muli po kaming narito sa oras na ito, O God, nagkakaisa at nagkasama, Panginoon, upang kayo po'y aming papurihan sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga nagdaang araw sa inyong pag-iingat, sa mga pagpapala, Panginoon. At higit sa gabing ito, O Diyos, kami po'y narito, Panginoon, aming pong pinararangalan ang inyong dakilang pangalan, O God. At sa gabi pong ito, O Diyos, muli po kami po ay lumalapit, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, sa gabing ito ang inyong pong pagsama, Panginoon. Ang inyong pong banal na Espiritu, O Diyos, ay aming pong maranasan sa aming pong kalagitnaan sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, sa gabing ito ang inyong pong pagkilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At narito po, O God, ang mga panalangin na amin pong nabanggit, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, inyo pong patuloy na pagpalain ang aming gawain, Panginoon, saan mang dako ng lugar, O Diyos. Dalangin namin kayo ang umabot, Panginoon, sa mga pastors, Panginoon, sa mga leaders na patuloy niyong ginagamit, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na karunungan, kalakasan, O Diyos, ng pisikal na pangatawan at higit ang espiritual na buhay, Panginoon, maggamit sa maraming bagay, Panginoon. Maabot ang maraming buhay, O Diyos, na nangangailangan ng kaligtasan, O Diyos. At higit dito sa lugar ng Tainan, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang inyo pong pagpapalago, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa mga bagay na amin pong mga gagawin, O God. Bigyan nyo po kami ng karunungan, O Diyos, at tulungan nyo kami, Panginoon, sa pagkatunay na wala po kaming magagawa, O Diyos, kung wala kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya't kami po nagtitiwala, Panginoon, sa inyong kakayanan lamang, Panginoon. At sa gabi pong ito, O Diyos, dalangin namin yung pong pagpalain, Panginoon, na aming gawain, sama ng bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa mga may sakit karamdaman, O God, na nabanggit sa oras na ito, amin pong inihiling, Panginoon, ang kumpletong kagalingan sa buhay ng mga kapatiran namin, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kaya't amin pong idinideklara, O Diyos, ang kagalingan ng bawat isa sa gabing ito. Marami pong salamat, O Diyos, at samahan niyo po kami sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo pang yung salita na may hahayag sa gabing ito, O Diyos, at ganun din, Panginoon, sa iyong gagamitin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, unawain ang inyong salita, Panginoon, at patuloy na maunawaan ang inyong kalooban sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang gawa ng kaaway sa gabing ito ay aming winawasak at pinapalaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos. Maghari ka sa gabing ito sa buhay ng bawat isa. Ito yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God, welcome po natin ang bawat isa, mga kapatid.
Amen. Habang inaawit po natin, the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Praise God. Welcome sa mga nando sa online. Hallelujah. 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 The Lord reigns. Hallelujah. 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 The Lord Almighty reigns. He has shown His awesome power. He has triumphed mightily. He's the victor over darkness and the grave. He has broke the chains that bound us. He has set the captives free. By His own great mercy, we are saved. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na tayo mga kapatid sa ating pong Amen. Praise God. Amen. Ayusin yung mga nagulong buhok. Amen. Mga nagulong kilay. Amen. Saglit lang. Amen. Yun. Okay. Dadako tayo sa ilang mga pabalitay natin. February na. Amen. Bilis ang panahon. Next week ay Chinese New Year celebration na tayo. Amen. At mapapaaga yung aking Chinese New Year dahil yung aking mga estudyante ay nagbakasyon. Kaya Wednesday pa lang wala na akong pasok. Amen. So, yun po. At amen. So, kaya actually maganda rin yun dahil magpe-prepare ng ilang mga bagay para sa pagdating po ng ating pong bisita. Siya nga po pala, mga kapatid, Sister Jane, pakibigay sa akin yung listahan ng buhay. Pag wala dyan, hindi ligtas eh. Ito yung listahan yung para sa tour. Anyway, praise God. Okay, so yung ano po natin, gawain natin every, Oh, may pera na dyan, nakasabit. Nakasulat na dito kung kanina to. Okay. Sige. Okay, so ano po mga kapatid, yung ating pong gawain, 9:30 po ng umaga, ang ating pong pangaral po. At bukas ay magsisimula na tayo mag-practice ng Chinese. Amen? So, kaya bukas ay natin, ayusan natin ang ating mga practice. Amen? Amen? So, pronunciation. So, yun. At yun po, bale 9:30, 10:30 ang gawain natin bukas ng ating pong worship service. Sa hapon niya ay mag-evangelism muna. Pagka sa labas mga kapatid ay actually, di ba, fasting naman. So, pwede mag-evangelize na ng mabilis. Tapos, makapag-practice, makapagpahinga muna, then practice mga kapatid, no? Para tayo ay maging okay. Amen. At yun nga, ganun pa rin mga kapatid. Yung kasama sa English Club ay muna tayo. Tayo yung pahinga ngayon, yung oras na yun sa hapon, para yung sa mga kapatiran naman natin na hindi kasama sa English Club, sila naman po ang lalabas sa hapon mga kapatid. Amen. So, ganun na po yung scheduling natin. Amen. Pero magbabago yan mga kapatid kapag meron po tayong Sunday worship service na po. So, kasi dapat lahat tayo mag-involve o Sunday bilingual service mga kapatid kasi dapat tayo mag-involve sa evangelism. So, lang naman yun, ang pangaral naman sa labas, mabilisan lang, di ba? So, pagkatapos ng kainan, labas na rin tayo kagad, wag na yung maghihintay ng pahinga, no? Para dire-diretso rin yung pahinga. Amen po ba? So, pagkakain, sa March pa naman ito mga kapatid, para pagkakain, and then, labas tayo, amen? Tapos, kasi kapag, ewan ko sa inyo, pag
nagpahinga ka tapos hindi diretso, di ba, nakakatamad na, tapos pangalawa, sumasakit yung ulo. Ganun ba? Hindi nyo ba nararanasan yun? Yung pahinga nyo hindi dire-diretso. Masakit sa ulo yun. No? So kaya, ganun na lang gagawin natin mga kapatid. No? So pagkatapos natin ng kumain, sa March po ito kapag meron na tayong bilingual service, no? Pagkatapos natin kumain, labas na rin tayo kagad. And then, para dire-diretso na yung pahinga natin. Amen? So para yung hindi na rin masyadong naghihintayan. No po? Yung iba makapag-practice, tapos yung iba naman na, yung hindi makakapag-practice bago umuwi, ito sinabi ko na sa inyo to yung basura mga kapatid. Ito na naman tayo, balik na naman tayo sa basura. Huwag nyo namang ihintayin na ang mga babae pa ang magtapon ng basura. Amen ba? Malamig ba? Nalalamigan ba kayo? Ayan. So, yun. Dapat maano po natin yan mga kapatid. Double check natin lahat bago umalis. Amen? So, lalo't kung hindi naman kayo makasama sa practice, no? Tapos kayo ay uuwi kaagad o uuwi na pagkatapos ng ating evangelism. So, yun man lang yung maging contribution ninyo, no? Na kayo po ay magtapon ng basura, mag-ayos po na nandiyan mga kapatid. Amen? So, para maging maayos lang po sa atin lahat. Yung mga dapat hugasan, linisin sa kusina, ay linisin po natin. Amen? Amen po ba? Saturday, yan, discipleship, 7 p.m. Pero yung Saturday nga natin parang yung nagiging Sunday school natin kasi nga wala tayong Sunday school. No? So yun po. At ganoon din, prayer meeting din po natin ito mga kapatid. Amen. At Wednesday naman mga kapatid, yung ating pong midweek service. Ito na, nag-usap po kami ng mga pastor. Di ba sabi ko kasi dapat kahapon, akala ko yung mission orientation kasama kayo. Hindi po pala, mga pastor pa lang po pala yun. So, eto mga kapatid, ito yung tinatawag na ngayon, ito na po yung tatawagin natin, mission fellowship. No, di ba tawag natin combined midweek service. So, ayon ng ating pong Pastor Seth, na nagdodoble-doble lamang yung gawain. Amen? No? So, kaya gagawin po natin yan mga kapatid is, ito rin tawag, more on yung focus na rito mga kapatid ay pag-uusapan natin yung mga pangaral dito. Pero hindi man all the time. Amen? Pero more on mission. No? Pero ulitin ko, hindi lahat ng pagkakataon yun, okay? So, Wednesday, po yun? February 22, Thursday. No? Kaya Feb 21, mga kapatid, ay walang gawain. Okay? Ulitin ko ha. Feb 21, Wednesday, wala tayong gawain kasi mamumove yun ng Thursday, 22. Amen? So, yun po. At sa 25, wag kayong mawawala. Basta. Yun. Siyempre, Wednesday yun, Sunday yun, nagawain. Amen? So, wag tayong mawawala doon. Okay? So, ha? Okay. Okay. At yung pong regarding naman sa ating pong gawain naman sa Chinese New Year, amen. So, ito naman mga kapatid ay ginagawa na natin madalas yung street concert. Sabi ko nga, no, ang street concert natin dapat dito ay nandito na ng 3 o'clock. Amen po ba? Okay, ng 3 o'clock. Wala namang mga pasok na yan sa Saturday din yan, no? So, 3 o'clock, para 4 o'clock mga kapatid ay 3 o'clock to 4 makapag-pray at makapag-prepare. 4 o'clock mga kapatid ay makababa po tayo. And then mga 5 o'clock mga kapatid to 5:30 ay tapos yung ating street concert para makapagpahinga tayo. Kasi kapag biglang diretsong gawain, ay pagod-pagod din. Opo. So, kaya yun po mga kapatid. Okay, so ipag-invite po natin yan, yung ating pong Revival Crusade, Healing Crusade din yan mga kapatid, no? At yung sa February 12 mga kapatid ay ito naman po yung ating pong tour. Sa mga nagtatanong mga kapatid kung ano pong kung kailan yung final date, kung kailan po yung pwedeng magpaalam, ito nga siya sabi ko po, no? Pag dito na naman sa church at matagal na po kayo dito sa church, no, lalo disciple na,
mag-decide na kayo ngayon. Amen? Mag-decide na kayo ngayon, mga kapatid, kung sasama po, no? Pero yun nga, sabi ko, yung automatic, mga ministers, dapat kasama yan. Okay? At yun din ibang sinabihan ko, yung sasabihan ko pala, dapat kasama rin kayo. Kapag kasama kayo sa Feb 8, automatic dapat sa Feb 12 ay kasama kayo, mandatory yon. Okay? So, kasi yung Feb 8, mga kapatid, for ministers yon, at yun nga yung ilang kinakausap ko, mga kapatid, meron po tayong pag-uusapan yan. Exclusive lang po muna yon, no? Yung Feb 8, exclusive lang po muna yon. So, yun nga, ministers, automatic kasama. Yung ibang hindi ko muna sasabihan ay hindi po muna yon kayo, kasi nga po, ayun, ay may mga pag-uusapan kami po roon. Amen? So, Feb 8 po yun, mga kapatid, Thursday. Okay? So, wag magtatampo. Amen? Kasi, yun nga, kasi meron nga pong ilang mga gagawin ang mga ministers. No? Yun po, mga kapatid. Okay? At ganun din po ay meron ministers yun at saka yung ilang sasabihan ko. Okay? Sa Feb 8, mga kapatid, ay kinakailangan nandito ng mga 3 o'clock. Magkakaroon nga tayo ng pag-uusapan kasi, no? 3 o'clock dapat nandito. Okay? So, may pasok pa may pasok, sino may pasok pa nun? May pasok pala kayo. Anong oras ang labas? Akala ko wala na kayong pasok eh. O kami na lang. Hindi, joke lang. Hindi, okay. Hindi, ano yun? Di, syempre mag-a-adjust tayo. Ayun. So, 7 p.m. Okay, 7 p.m. mga kapatid. Okay, 7 p.m. mga kapatid yung ating Okay, so mayroon muna kasing mag-share muna ako, no? Kasi hindi yan yung bastang activity lang ng mga ministers tapos yun lang, wala, hindi. Meron tayong sharing po muna niyan. Amen? 7 p.m. po muna dito. Amen? 8 yan, 8. Wala. 9 ang evangelism. Feb 9 ang evangelism natin. Okay? So, February 9 yung evangelism na 3 o'clock. May pasok pa rin pa ba kayo niyan? Wala na, di ba? Friday niyan. So, yun po yung 3 o'clock, mga kapatid. So, mahalaga po yung sa Feb 8, mga kapatid, ay kaya nga mag-desire kayo na maging minister din. Amen? Mag-desire tayo na maging minister. Amen? Para makasama sa ilang mga ganon. Kasi nga, merong ilang mga pagkakataon na exclusive lamang po sa atin. At yun nga, yung mga ilang meetings natin. Amen? So, yun po. Okay? So, yun po yun, mga kapatid. So, yun po. At ganon din, no? Yung mga sasama naman na ini-invite ninyo, mga kapatid, hanggang kahit sana sa Sunday before umalis. Okay? Sunday before tayo umalis ay masabi sa atin kung makakasama talaga sila o hindi. Okay? So, katulad nito, si Jerby ay ini-invite ko pero hindi pa rin siya sure. So, yun, sabi ko sa kanya, sana ma-finalize. No? At si Brother Dexter, makakasama rin. Actually, makaka-attend siya ng Friday ng 11. No? At yun po, makasama rin ng 12. No? So, yung ibang mga kapatiran, mga kapatid, ay yun nga, kung pwede kayo magstay na rito, mga kapatid. Okay? At sa mga ministers, automatic yan. Meron tayong gagawin. Magpe-prepare po tayo niyan. No? At payagan nyo muna kami na pagkatapos ng gawain ay mailabas muna natin yung ating bisita. Amen? Wag natin paglulutuin. No? Pagpe-preparein yung ating bisita. Ilalabas namin sila. No? Pero mga kapatid, yun nga, dito naman ay magpe-prepare naman din tayo. So, yun po. At, yun, amen. At, sa mga kapatiran natin, itong mga disciples, hanggang February 7, magbigay. Brother Chris, wala ka pa sa listahan ng buhay? Ha? Kung doktor ka.
Ha? Meron yan. Posibleng wala yan. Ha? 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 Gagawa natin ng paraan yan. Hindi ba pwedeng hindi ka kasama. Sabi ko nga kapag pag kasama sa 8, required sa 12. Ay. Hindi ko tayo libre ha. May gagawin lang tayong paraan. Oh, lista mo. Ay. Okay. So, yun po. At ulitin ko lang mga kapatid, yung sa bayad po natin hanggang Feb 7. Okay? Yung iba ay pwedeng sa Sunday na yung bayad nila. Amen? At sabi ni Sister Jeremy, nako, Brother Chris, wala ka pa pala sa aklat ng buhay. Yan. So, ayan. So, yung mga kapatid, at anuhin po natin yan. Inaayos kasi natin, no po, at ito kasi hindi ko pa natawagan, no, yung itong bus natin, kasi nga, ay medyo nagkaroon din kasi ako ng emergency nitong mga nakaraan, mga kapatid. So, hindi ko lang pwedeng ma-disclose sa inyo na medyo personal po yun. Pero nagkaroon ako ng emergency. Pero this Monday rather, mga kapatid, sa Monday ay may tatawagan po namin, no, yung ating pong bus. At kailangan ko talaga ng translator si Otep. Amen? So, meron nga pala akong inano sa inyo, mga kapatid, isinend sa inyo yung ating flyers para doon sa bilingual service. Pwede nyo isend yon sa mga kilala ninyo, mga Taiwanese. Praise God, sumama na tawagin na natin Brother Alvin, amen, sa ating pong evangelism kanina. Amen. So, kaya sa susunod yan, mahahatak na po natin yan, pati sa discipleship. Amen. No, pag-pray nga natin, mga kapatid, makakilala rin sa Panginoon yung kanyang asawa. So, yun po ipinapanalangin natin, no? Ito po ay binibigyan na ng Panginoon. Actually, yung binigyan ko na siya ng flyers, humingi ulit ng flyers, mga kapatid, masipag. Kaya maano kayo? Makumbikta kayo. Amen? Masipag mag-flyerings, mga kapatid. Kaya, ano yan, hamon yan. Hamon yan sa mga matagal na sa church. Amen? So, yun po, kaya sumama sa evangelism, may ginagawa ang ating Panginoon. Amen? At naniniwala ako na itong 2024, mga kapatid, yung mga nangyari ng mga nakaraang taon, pagsubok sa atin yun, natuto tayo doon, 2023, mga kapatid, nakikita natin yung unting-unting pagkilos ng Panginoon, hindi lamang sa church natin, na building, mga kapatid, kundi sa mga tao mismo. Amen? 2024 talagang ito'y naniniwala ako, mas marami pang pagpapala ang gagawin ng Panginoon. Amen? So, at ganun din po pala, mga kapatid, ito rin, sinasabi ko rin sa inyo sa mga online services natin, isama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa mga online services. I will give you an idea, mga kapatid, no? Yung church natin sa Bagak, Bataan, nagsimula yon dahil sa online service sa Hong Kong. Amen? So, meron silang nagkaroon ng contact doon, mga kapatid, at dahil doon nagkaroon ng church. Sino dito mahal ninyo ang inyong mga pamilya? Sino rito gusto nyo maligtas ang inyong mga pamilya, mga kapatid? So, isama ninyo sa online service. Amen? Isama nyo. Dalawa na yan. Actually, yung isa sa Taipei. Si Pastor Oscar ngayon, no, online din yun dahil merong contact din sa Taipei. Ito rin, mga kapatid, sa Bagak, Bataan, sa Hong Kong naman yun. Maganda, mga kapatid, na hindi tayo naiinggit, mga kapatid, no? Pero maganda rin, meron din sa Tainan, mga kapatid. Amen. Lalot yung mga kapamilya natin. Amen po ba? Yung maligtas sila. Amen. Lalo't kung wala pa tayong church doon, di ba? Malay ninyo, kayo ang maging daan para makapagbukas ng gawain ng Panginoon. Amen, doon sa inyo pong lugar, mga kapatid. Kaya isama ninyo
lalo na kapag malapit na yung sahod, 'di ba? Sumama kayo o hindi ako magpapadala. And then, yan na yun. You have authority, mga kapatid, sa inyong mga family, lalo kayo ay breadwinners. Amen. So, pwede kayong mag-invite sa ating pong mga services. Ginagawa na yan dati. Ewan ko bakit natigil no? So, i-ano natin yan, mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. At siya nga po pala, no, yung sa mga kapatiran natin, sa mga kababaihan, please, paki-evacuate. At sa mga kalalakihan, evacuate din kayo doon sa ano natin. No, yung inyong tawag dito yung ating mga kwarto, yan, kasi yun nga ang ating pong guest speaker. Sana nga one day magkaroon ng yung tawag dito, pastoral house talaga, no? Tapos yung parang ginawa sa amin nila, katulad ng ginawa sa amin nila ni Pastor Clayton, Sister Michelle, doon sa bahay nila, doon kami pinagstay, no? So pag dito naman, ayan, para hindi na evacuate, di ba? So pwedeng doon na sa magiging yung kwarto namin ngayon, doon natin nilalagay yung mga bisita. Amen. So pwede nating ipanalangin din po yan. Amen. So, pero sa ngayon, dahil alam nga natin na medyo malaki pa yung upahan natin dito sa church, amen. So, tiis-tiis muna tayo. Amen po ba? At alam ko naman, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Ang layo ng church natin na ito sa dati nating church. Amen po ba? So, yun po, mga kapatid. Para, alam ko na naaawa din ako kapag nakikita ko kayo, nagpapahinga kayo doon sa may stock room, no? Natutulog kayo sa stock room, mga kapatid, sa pag Sunday, pag may bisita tayo. Naawa rin syempre yung pastor. Hindi ko lang kayo pwedeng papasukin sa kwarto namin, di ba? Privacy na namin yun. So, yun po, mga kapatid. Kaya, sa ngayon, ano lang muna. So, ano na kasi yan, next week ay nandito na sila, no? So, at siya nga pala, kapag mayroong mga kulang, no? May kulang na, mga kapatid. For example, yung mga pabango. Huwag nyo isipin pag magpapabango lang tayo kapag may bisita ng mga kwarto ninyo. Ibig sabihin, mga kapatid. Amen? So, or maglilinis lang tayo pag may bisita. Hindi, dapat lagi yun. Amen? Kaya pag meron, kunyari, napansin ko yung CR, tuyo na pala yung natin dyan, yung panlinis ko. Kaya kailangan itong week, mga kapatid, ay makabili tayo ulit ng mga panlinis, di ba? Tapos yung air freshener, amen? Nakakapag-air freshener lang kapag mayroong bisita, di ba? So, wag ganun, mga kapatid. Ugaliin natin na dapat maging malinis. Kaya kung may kulang sa mga kwarto ninyo, no, na nilalagay natin kapag may bisita, ay sabihin nyo na rin. Amen? So, pero yung mag-aayos ng kwarto ninyo, kayo mag-ayos nun. Amen? Wag nyo na pong asahan si Sister Jane. Sa amin nga lang, kasama na ako, and na-high blood na yan. Nagalit na yan. So, yun. Okay. Kaya, yun po, mga kapatid. At ayun nga, no? So, ano yun po natin yung mga gamit po natin. And then, siya nga pala, yung mga gamit dyan na binigay ni landlord, bigay na pala yon. So, yung iba, i-dispose ng church. So, kung gusto ninyong kunin, okay, ay pwede nyong kunin. Ano po yun yung magbabawas po tayo ng upuang pula. I-dispose na yung upuang pula. Ayan. Kasi medyo masikip nga, i-dispose na yan. Yun nga rin pala, yung mga nandyan kasi sina Pastor Dexter, kukunin daw nila yung gamit nila this Monday or Tuesday. So talagang babawasan. Tapos, yung ibang binigay ni landlord dyan ay kung gusto nyong kunin nyo. Okay? Dadalhin ninyo sa inyo. Huwag nyong kukunin tapos ilalagay nyo lang di sa kwarto. Hindi. Kaya nga magdi-dispose tayo para lumuwag-luwag eh. Tapos ginawa nyo lang, nilipat ko. Hindi, dadalhin nyo po mismo sa inyo.
So, hindi kasama po dyan yung Air Jordan ko, okay? So, ba, ba, ito ata, binigay ata to ng landlord. Hindi kasama yon, okay? So, ah, ah, bukas daw, magdi-dispose na po tayo dyan, mga kapatid. Kaya, kunin nyo na po dyan, mga kapatid, okay? So, paunahan, si Brother Gerson magaling sa ano eh. Naunahan kami sa jacket. Nagbigay si Brother Alvin ng jacket. Hindi ko pa nakita yun. Sa akin na binigay, hindi ko pa binuksan. Ang ganda pala ng jacket na nandoon. Nakita niya. Ayun. Praise God. Amen. So, sa kanya nakatadhana. Wow. Amen. So, para sa kanya yun. Amen. So, yun po. Kaya bukas, yung mga upuan na nandyan, if you want, mga kapatid. Yung pula ha, itong umiikot-ikot na yan, ay wag lang yung sa opisina ko. May magtira ng isa doon sa opisina ko. Oo. Hindi yung stool na pula, wag yun. Atin yun, sa church yun. Okay, sa church yun. And yung iba pa dyan, mga kapatid, maliban nga lang daw yung lamesa na nandyan, okay, yun lang daw ang hindi nila binigay sa atin. Yung mga water dispenser. Yun, kaya bukas, mga kapatid, pagtulungan, no, sa mga, yun nga, hindi naman kayo sasama sa practice, hindi kayo kasama sa practice, Sister Jane mag-a-assist sa inyo para maibigay yung ano yung itatapon or pwede kung ano yung mga pwede nyo nang kunin. Amen. So, kaya sa mga kasama sa practice, ayan, pasensya na, hindi naman kayo magbubuhat, sila naman magbubuhat. Amen. Walang tampuhan sana. Amen. So, yun po. At wala namang masyadong significant na gamit doon. So, yun po. Tulungan na lang si Sister Jane bukas. Okay? So, yun po. At ngayon, mga kapatid, dadako tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, medyo mahaba yung ating announcement. May kasi halos meeting na rin, mga kapatid. No? So, buksan natin ang ating pong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 4. At patuloy po rin po nating pag-uusapan, mga kapatid, ang patungkol sa rapture. Amen. At we should defend rapture, mga kapatid, kasi nga maraming doktrina ngayon or maraming aral ngayon, mga kapatid, na lumalaban sa rapture. Amen. At tayo bilang mananampalataya, isa yan sa mga mahalagang doktrina sa atin. Amen? Dahil yan ang isa sa mga inaabangan natin. Amen po ba? Sana walang Kristiyanong takot sa rapture. Takot ba kayo sa rapture, mga kapatid? Hindi. Dapat excited ang mga tao. Actually, ang mananampalataya, ang dapat matakot sa rapture, mga kapatid, yung hindi talaga mananampalataya o yung mga palamig-lamig yung kanilang pananampalataya, yung paglilingkod nila sa ating Panginoon. Okay? So, at ang sabi nga natin, mga kapatid, nung nakaraan, amen, defending the rapture, no, at ito ay series nga, at ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid, the principle of the rapture. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba yung, ito ba ay biblical, mga kapatid, no? So, 2 Timothy chapter 4, verses 4 to 8. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. At ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natatanan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang
pagpapakita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoong Yesus, marami po salamat sa iyo pong ginawa sa amin, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin pong discipleship. Patubayan niyo po, Panginoon, O God, ang pagtatalakay na ito about rapture, O Diyos. Give us wisdom, give us understanding, O Lord God. Malalim, Panginoon, O God, ang aral na ito. Kaya dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, O God, na ito po ay maunawaan ng bawat isa. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang iyong pong munting lingkod na magbabahagi na iyong pong salita, O Diyos. Hindi po ako umaasa sa aking sariling kakayanan. Umaasa po ako sa iyong pong gagawin ngayong pong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, pag-usapan po natin Defending the Rapture. At ang title nga ngayon, mga kapatid, ang subtitle, The Principle of the Rapture. Amen. So, dalawang bagay lang to, maigsi lamang ito, mga kapatid, no? So, unang bagay, mga kapatid, na ating pong pag-uusapan, yung biblical history of rapture. The biblical history of rapture. Amen. Ang idea ng rapture, mga kapatid, o yung bilang biglaang pagkuha ng tao mula sa lupa ay hindi na ito bago sa Bible. Amen. At ang ideya na ito, mga kapatid, ay pinakita ng mga events sa Bible. Sabi ni William Mounce, kung hindi ako nagkakamali ng pronunciation, William Mounce, rapture describes God's activity in physically and miraculously transporting people from one place to another. Okay? So, ito yung pagtatransport ng Panginoon mula sa mga tao mula dun sa lupa papuntang langit. Amen? So, yun po yung ibig sabihin ng rapture. Amen? At sa Bible ay meron pong ilang mga events na nangyari yan. Alam po natin, yung una kay Enoch, na mababasa po natin sa Hebrews chapter 11, verse 5. Sabi po rito na salita ng Panginoon, by faith, Enoch was translated. Pag sinabing translated, mga kapatid, ay tinransfer or kinuha, that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Pag sinabi po nating translation, hindi ito yung translate from English to Chinese or Filipino. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kung hindi, inilipat from earth to heaven. Kinuha siya ng Panginoon. At alam nga natin na si Enoch, mga kapatid, ay hindi namatay. Ganon din si Elijah, mga kapatid, sa 2 Kings chapter 2 verse 11. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two men. Ito po si Elisha at si Elijah. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. So biglaan siyang nawala, hindi nakita ang kanyang katawan dahil hindi siya namatay. Ito yung, kumbaga, yung meron talagang eyewitness, no? Na siya ay kinuha ng Panginoon, which is yun nga, si Elisha, tsaka yung mga disciples na sumusunod sa kanila. Amen? So, talaga nakita nila na kinuha ng Panginoon si Elijah. At ang Panginoong Hesus din, mga kapatid, ay ganito. Sa Acts chapter 1, verses 9 to 11, sabi po rito, now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come like manner as you saw him go into heaven. So ito, ang Panginoong Hesus mismo ay kinuha, di ba? Siya ay, yun nga, doon sa huling pagkakataon na yun, mga kapatid, nakasama ng mga disciples si Jesus Christ. Siya ay inascend. Amen. So, nag-ascend from earth to heaven. So, ang mga rapture, mga kapatid, na ito ay may purpose. Bakit ba niya ira-rapture ng Panginoon? Bakit ba mayroong tinatawag na rapture? Or bakit ba tayo kukunin ng Diyos?
Unang dahilan yun kung bakit mga kapatid, o unang purpose kung bakit yan mga kapatid, gagawin ng Diyos sa atin ay una, nais ng Diyos na makasama ang mga taong ito sa langit. Amen? Amen. So si Enoch ay kinalugdan ng Diyos, kaya kinuha siya ng Panginoon, at ang ginawa sa kanya, hindi lang basta siya, yun nga, hindi naman tayo mga kapatid, kundi kinuha na mismo siya ng Panginoon. Amen? Nais ng Diyos na makasama siya. Sa John chapter 4 verses 2 to 3 mga kapatid, sabi po rito, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare for a place for you, I will come again and receive you into myself, that where I am, there ye may be also." So, ibig sabihin po nung receive you unto myself, mga kapatid, ito ay, yun nga, yung kukunin, yun nga, yung rapture, mga kapatid. So, anong sabi ng Panginoon? Gusto niya tayong makasama sa langit at meron niya tayong mansyon sa langit. Amen po? Sino gusto nun? Amen? Hindi ka na mamamatay, magkakaroon pa ng mansyon. Amen? Napakagandang naisin yun. Amen? Napakagandang bagay yun, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, ang rapture ay nagmamarka na tapos na ang kanilang purpose dito sa lupa. Amen? So, ang Diyos, mga kapatid, ang nagpaplano ng ating mga buhay. Amen po ba? Ang Diyos nagpaplano ng buhay natin. Amen? Mayroon tayong purpose na kinakailangan ma-fulfill. At ang fulfillment na ito, mga kapatid, ay dapat, kumbaga mga kapatid, ay ayon sa plano ng Diyos habang tayo ay nasa lupa. At kapag nakumpleto na o nagawa na natin ang mga ito, ang purpose na ito, mga kapatid, ay lilisanin natin ang mundong ito. Una, sa pamamagitan ng kamatayan. Amen? So, kapag tapos na yung purpose natin dito sa mundo, kahit bata-bata tayo o kahit tayo ay matanda na, mga kapatid. Amen? So, mamamatay tayo, mga kapatid. So, kasi yun nga, tapos na yung purpose natin. Amen? So, yun yung isang paraan para makuha tayo ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, ay sa pamamagitan nga ng rapture. So mamaya ipapaliwanag ko bakit yung maramihan. So mamaya papaliwanag po natin 'yan. So, yun, tapos na ang purpose, mga kapatid. At nung si Elijah nga, mga kapatid, no, ay nung kukunin siya ng ating Panginoong Hesus, tapos na yung, ng Panginoong Hesus, nung kukunin siya ng Diyos, amen? Amen. So, tapos na yung purpose niya. Amen? Kumbaga, meron ng end. Diba? Finish na. Tapos na yung paghihimala na ginagawa ng Diyos sa kaniya. So, anong mangyayari doon, mga kapatid? Ang rapture, mga kapatid, ay nagdudulot din ng pagbabago ng focus. Amen? So, pagbabago ng focus. Nag-shift ang Panginoon mula kay Elijah patungo kay Elisha. No? So, dahil tapos na, mga kapatid, si Elijah, kinuha na siya ng Panginoon. Ang focus na ng Diyos ay yung isa pang propeta ng Diyos, which is si Elisha. Na siya naman, mga kapatid, ay ang ginamit ng Diyos upang gumawa pa ng mga himala. At actually, mga kapatid, hindi lang basta himala, kundi yung double portion of anointing ay nasa kanya. Mga kakaibang himala talaga ang nangyari sa taong ito, mga kapatid. Diba? Kahit nga patay na siya, may dumikit lang na patay. Yung buto-buto na lang siya, may dumikit na patay. Nabuhay pa. Amen? So, naging ganon yung kanyang naging ganon ang kanyang ang kapangyarihan, mga kapatid, dahil sa Panginoon. Kumbaga, yun nga, ang purpose ng rapture ay magkaroon ng pagbabago ng focus. Amen? So, those biblical accounts of rapture for a pattern of the rapture. Mabilis ang pag-alis ng lahat ng mananampalataya mula sa lupa hanggang sa langit, mga kapatid. So, nais ng Diyos na makasama niya tayo. Ang ating purpose dito sa lupa ay tapos na at magkakaroon ng ibang purpose ang ating Panginoon. So,
Ngayon, ano yung purpose ng Diyos? Yun yung pag-usapan natin pangalawa, mga kapatid, the purpose of the rapture. Ang pinakamahalagang tanong ay bakit? Bakit may rapture? Or bakit magkakaroon ng rapture? Kung mamamatay lang din naman tayo, ba't kinakailangan pa tayong kunin ng Diyos through rapture? Mamamatay lang din naman pala eh. Di ba? So, anong dahilan nun? Una, mga kapatid, upang magbigay daan para sa judgment. Amen? So, alam po natin yan, yung eschatology, mga kapatid. Amen? Although, hindi pa natin yan na i-discuss fully dito sa church, pero sa mga susunod, siguro pagkatapos nito, mga kapatid, nung pagtatalakay na ito, is ipapaliwanag po natin yung eschatology. Ibig sabihin nun ay yung chronological, yung pagkasunod-sunod ng mga mangyayari o ng mga pangyayari, mga kapatid. Amen? So pagkatapos kasi, mga kapatid, ng rapture, ay magkakaroon nga na tinatawag na judgment. The rapture is a point in time when God shifts from mercy to judgment. Amen? So, ito, mga kapatid, nasa panahon tayo ng biyaya. Amen. Grace and mercy. Itong panahon natin na ito. Amen. Pero pag dumating na yung rapture, tapos na. Judgment na ang mangyayari. Acts chapter 17, pero hindi pa yun yung yung tinatawag na final judgment. Ayun nga, papaliwanag pa natin yan. Amen. So Acts chapter 17 verses 30 to 31, in the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. So, ang terminong naglalarawan sa panahong ito, mga kapatid, ay halos lahat ng mga tuntunin o ng lahat ng mga terminology na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa judgment. Yung sa Old Testament, mga kapatid. May mga 21 kasi na mga terminology na ginamit sa Old Testament, nang ibig sabihin nito ay judgment. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, mga kapatid. Sa Zephaniah chapter 1 verse 15, hindi ginamit dito yung judgment, no? Pero ibang terminology yung ginamit, pero yun din yung kahulugan. Sabi po rito, that day is a day of wrath. Amen. Galit ng Diyos. A day of trouble and distress, a day of devastation and desolation, a day of darkness and gloominess, and a day of clouds and thick darkness. Amen. So, yun po yung isang halimbawa po natin dyan. So, kung babasahin nyo sa Old Testament, no, yung judgment ay hindi yan sa lahat ng pagkakataon. Yun mismo, literal yung ginamit. Amen? So, dito sa Zephaniah, ang ginamit dito, a day of wrath, a day of trouble and distress. Kasi pag dumating na yung rapture, mga kapatid, magkakaroon talaga ng yung tinatawagan na tribulation, mga kapatid, at magkakagulo talaga. Amen? At ganoon din, mga kapatid, sa New Testament naman ay nagsasabi ng wrath of God. Yung galit ng Diyos ay darating. Revelation chapter 16 verse 1, then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, go and pour out the bowls of the wrath of God on the earth. Amen. 16 verse 1. Revelation 16 verse 1. So what does wrath mean? Ano ba ibig sabihin ng galit? Ito yung galit ng Diyos sa kasalanan. Kasi nga, mga kapatid, sino ba ang ira-rapture? Sino ang ira-rapture, mga kapatid? Yung mga matuwid o yung makasalanan? Yung mga matutuwid ang ira-rapture. Amen? So, yung may iwan, mga kapatid, mararanasan nila yung wrath of God, pero hindi pa yan yung impyerno. Amen? Tribulation pa lang yun. Amen? So, sa Jude chapter 1 verses 14 to 15, yan ito po ang sabi. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly
among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and all of their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So, yun. Mararanasan nila yung galit ng Diyos. Amen? So, yun yung unang dahilan, mga kapatid, upang magbigay daan para sa judgment. Pagkatapos nga noon ay magkakaroon tribulation, judgment. So, merong sunod-sunod dyan, mga kapatid. Amen? Pangalawa, mga kapatid, upang may iwas ang mga tao mula sa judgment. Kaya nga tayo, mga kapatid, naniniwala tayo na ang rapture ay mangyayari before the tribulation. Amen? Kasi nga, mga kapatid, tayo ay kumbaga, nakita na ng Diyos na matuwid, ipinaglaban natin yung ating pananampalataya. Amen? Tayo ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang pinaka biyaya ng Diyos sa atin ay iiwas tayo ng Panginoon doon sa judgment na ito. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, sabi rito, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa langit na darating. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Amen. Ito yung ano po natin, mga kapatid. Ito yung isa sa mga malaking patunay na ang rapture ay mangyayari before the tribulation. Sabi rito, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, yun, before the Great Tribulation, kukunin tayo para maiwasan po natin yun. Kasi pagkatapos na yan, mangyayari na dyan, mga kapatid, yung magkakaroon na ng tatakan. Amen? Diba ngayon, pinapractice na yan. Nabalitaan nyo ba si Elon Musk ay nag-ano ng chip sa may bandang utak? Amen? Dati pa, mga kapatid, may nababalitaan ako, high school ako noon or college, merong isang pamilya na nagpalagay ng chip sa kanilang braso, sa kanilang mga kamay, amen? So doon, ini-scan yun. Sa Amerika, doon sa isang company, amen? Bago ka pumasok, imbis na yung ID yung gagamitin, amen? Yun na yung kamay na nila. Pag bibili ka doon sa store, sa loob, yung kamay na rin ang gagamitin, mga kapatid, no? So, practice pa lang yan. Amen? Practice pa lamang po yun na inihahanda tayo. Kumbaga kasi, mga kapatid, no, ang gagawin ng kaaway dyan ay ipinapakita, ay normal na yan. Yan yung evolution of technology. No? Ikinakampante yung mga tao na ay technology, part lang ng technology yan, pero actually darating ang time, mga kapatid, na aanuin talaga, tatanungin ka, magpapatata ka ba o hindi. Amen? Makikipagbaka ka talaga doon. Ngayon, sino yung mga gagawa nun? Sino yung makikipagbaka doon? Yung mga may iwan. Sila yung mga may iwan na Kristiyano. Alam nila yung Word of God. Sila yung mga backslider. Amen? Sila yung mga kapatid na mga sympathizer. Yung iba pa dyan, mga kapatid, actually, iba active sa church, pero meron tinatagong kasalanan. Amen? Sila yun. Kaya kung tatanungin ninyo, pagdating ba ng rapture, sa church, ang lahat po ba ng nasa loob ng church, kukunin kasi merong isang reliyon na ganyan, di ba? Ang ligtas lang daw yung nasa loob ng church nila. Yeah. Yeah, hindi totoo yun. Amen? Ang totoo dyan, mga kapatid, mas maganda kung lahat. Ang problema, kung yung dumadalo sa church, meron tinatagong kasalanan, may iwan. Meron nga isang palabas, mga kapatid, na hindi, palabas to no? Na nag-rapture. Ang naiwan mismo, yung mga ngaral.
Sabi niya, nung habang nakipag-usap, sabi niya, Panginoon, ako'y nangangaral nung oras na yun, nung kinuha mo sila. Ayun, kaya actually ito nga sabi natin, akala nyo exempted ang mga ngaral, exempted ang mga pastor, ang mga tumatayo dito sa harapan, doon sa mga kasalanan, hindi. Kung sino ang merong tinatagong kasalanan, hindi makakasama sa rapture. Kaya tayo, wag na tayo magtago ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi tayo mag-ano nun. So, yun, iiwas tayo ng Panginoon doon. Sabi dito, kunin niyo po yun. Mahalagang verse yun. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung babasahin natin yon sa English, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos sa English, mga kapatid. 1 Thessalonians 5, verse 9, sabi po rito, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen? So, yun. Kaya, ito rin po pala, kung meron makikipagdebate rin naman regarding dyan sa kung pre-trib, mid-trib, post-trib, ibig sabihin nun, pre-tribulation, mid-tribulation, or post-tribulation, ang rapture. Alam nyo ang pinakamahalagang sagot lang dyan sa atin? O ang pinakamahalagang tanong lang dyan sa atin? Ito ang dapat masagot natin. Pag dumating yung rapture, kasama ka ba? Magaling ka nga, naipaliwanag mo nga, pre-tribulation. Naipaglaban mo nga yung mid-tribulation. Naipaglaban mo nga yung doktrina mo na alam sa post-tribulation. Pero dumating yung rapture, hindi ka kasama. Walang kabuluhan yung alam mo doon. Kaya sa atin, ito lang ipinaglalaban natin na dapat alam natin ito. Yung pinaglalaban natin na yung doktrina regarding sa rapture, pre-tribulation yan. Amen? Pero whatsoever, amen? Maraming mga ganyan mga kapatid na pinagtatalo ng pinalian. Hindi, mid-trib. Hindi, post-trib. Ang tanong, kasama ka ba? Amen? Kasi kahit na idepensa mo yan ng maayos, yan, pero kung hindi ka makakasama, walang kabuluhan yung alam mo. Amen? So, eto sa atin, kailangan lang alam natin para hindi rin naman tayo maligaw. Amen? So, yun, ang mahalaga dyan, ipaglaban natin yung pananampalataya. Amen? Para mabuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Para pag dumating yung rapture, hindi ko sinasabi ito dahil hindi ako sure sa pinangangaral ko. Sure ako, mga kapatid. Amen? Pero ang pinaka-bottom line nga dyan kasi, kasama ka ba? Amen? So, yun lang yun. Amen? Kaya kung makikipag-debate, yun yung sabi natin, wag na tayo mag-debate. I-assure na lang natin na makakasama tayo. Amen? Makakasama tayo sa rapture. At ito, mga kapatid, ito rin, upang ma-focus ang purpose ng Diyos mula sa mga hintil patungo sa mga Hudyo. Bakit ganun, mga kapatid? Diba? Ang ibig sabihin kasi nito, yung focus kasi ng Diyos ngayon ay nasa mga hintil. Sino yung mga hintil? Tayo, yung mga hindi Israelita. So, ang focus ngayon, mga kapatid, ng Diyos nasa mga hintil. Sa Romans chapter 11, verse 25 to 27, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in, and so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. So,
Mga kapatid, no? Bakit ba na-focus ang Panginoon sa mga hintil? Kasi mga kapatid, tinanggihan nila si Kristo. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, tinanggihan nila si Kristo. Alam nyo ba, pag pumunta ka sa Israel, pag nangaral ka patungkol kay Jesus Christ, duduraan ka. Akala mo, 'di ba, pag pumunta ka doon, ay open na country to, dito nanggaling si Jesus Christ. Amen. Open na country to, talagang pag nangaral ka rito, tatanggapin ka ng mga tao. Hindi. Bakit? Si Jesus Christ nga, pinapako eh. Yeah? Ang nagpapako doon, mga Hudyo, mga Hintil, mga patid. Ay, mga Hintil, mga Hudyo, mga Israelita, mga patid. Amen? So, tapos yung isinishare sa kanila yung Word of God. Yeah? Isinishare sa kanila ang salita ng Diyos. Tinanggihan nila. Alam natin yan, hanggang sa ngayon, mga patid, no? May marami pa rin mga Hudyo. Hinihintay pa rin nila ang Mesiyas. Amen? Hinihintay pa rin nila ang pagdating ng kanilang Mesiyas, mga kapatid, no? Pero sa atin, alam natin, ang Panginoong Hesus, siya ang tunay na Mesiyas, mga kapatid. Kumbaga, hindi na natin hinihintay kung sino ba yung Mesiyas, kundi ang hinihintay na lang natin, yung muling pagbabalik ng Panginoon, the second coming of Christ. Amen? Yung sa kanila, mga kapatid, hinihintay pa nila. Yung first coming, wala pa. Amen? Yung sa atin, alam na natin, mga kapatid, ito. Ngayon, nag-focus ang Diyos sa atin, mga hintil. Amen? So, sino ang mga umaabot sa mundo ngayon? Mga hintil. Diba? Sino yung mga na dyan, mga kapatid? Ang mga nauna dyan, British. Yung mga European countries, mga kapatid, British. Americans. Yan, yung mga biyaya ng Panginoon, nakakilala ang marami sa Pilipinas. Ngayon naman, ginagamit tayo ng Diyos para umabot din. Amen? Kasama yung ating fellowship. Amen? Yung ibang fellowship, ganun din. Nagmaabot din sila ng mga tao, ng mga ibang mga bansa. So, kaya ang focus ng Panginoon ngayon, mga kapatid, nasa mga hintil. Kasi yung mga Israelita, hindi sila nangangaral ng salita ng Diyos, ng patungkol kay Kristo. Amen? So, pero darating ang panahon, mga kapatid, pag dumating ang rapture, magkakaroon ng tinatawag na national repentance. Amen? Kumbaga, yung mga Israelita ay muling sila'y manunumbalik sa Panginoon. At ito yung sinasabi ng verse na ito, mga kapatid. Yung mga Israelita, sila ay ililigtas ng Diyos. Kasi bakit, mga kapatid? Bakit ganun? Ipinangako yun ng Diyos sa kanila. Amen. Tandaan pa rin natin, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos sa mga Israelita, nauna yan kay Abraham pa lang. Amen. So, hindi i-break ng Diyos yung covenant niya. Doon pa lang kay Abraham, kay Isaac, tsaka kay Jacob, hindi niya i-break yun. Amen. Kaya kahit hindi sila yung ngayon sa ngayon, mga kapatid, darating ang panahon na sila mismo yung aabot sa mundo. Pero ngayon nga lang, pagkatapos na ng rapture. Mababasa niyo sa Revelation 140, 44, 40. 12 times 144,000, mga kapatid, na Israelita. Sila yung aabot sa mundo. Amen. Yun yung during tribulation, mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin ba nito, mga kapatid, na pwede pa rin magsisi during tribulation? Oo naman, pwedeng-pwede. Pero bakit ka pa sa during tribulation magsisisi? Kung kaya mo namang gawin ngayon, amen po ba? Ang tanong nga dyan, naabuti ka ba ng tribulation? Baka sabihin mo, sa tribulation na lang ako magsisisi. Baka mamaya, bukas pa lang, kunin ka na ni Lord eh. Di ba? Hindi mo na inabutan yung tribulation, hindi mo inabutan yung rapture, hindi mo pa inabutan yung tribulation. Pero sa panahon ng tribulation, mga kapatid, yun nga, meron pa rin yan. May mga aabutin pa rin dyan, mga kapatid. Actually, may mga maliligtas pa rin dyan. Yun nga lang, ipaglalaban na nila yung kanilang pananampalataya. Amen. Ipaglalaban na nila yun. Yun na, magkakaroon na sila
darating yung panahon nga dyan, yung Antikristo ay babangon. Amen. Kasi pag hindi nangyari yun, hindi bumangon ang Antikristo, sinungaling ang Biblia. Amen. Pero hindi mga kapatid, ang sabi rito, ang Antikristo ay babangon. Amen. Pero, yun yung mga kapatid, yung 666, mangyayari talaga yan. Amen. Hindi yung literal na 666 ha. Kasi yung mga palabas sa pelikula, di ba? 666. Hindi yung literal. Yun nga yun mga kapatid, yung mga microchip na yan. Amen. So, kahit ako ay ComSci graduate, hindi ko kinatuwa yan, hindi ko kinalugdan yan. Actually, mas ako dyan, nakapag-focus ako dyan. So, yun mga kapatid. So, puputulin ko na muna dyan. Tsaka natin ipaliwanag yung eschatology mga kapatid. Yung pagkasunod-sunod ng panahon. Amen. Pero yun nga, ang focus yan mga kapatid ng Panginoon mula sa mga hintil, mapupunta na sa mga Hudyo. So, mga Israelita na mismo. Amen. So, yun po mga kapatid. And, panguli mga kapatid, dito sa pangalawang puntos, ay to return to His plan of glorified bodies. Amen. Pag ni-rapture tayo, mga kapatid, merong ipinangako ang Diyos sa atin, yung glorified bodies. Amen. 2 Corinthians chapter 15, verses 51 to 53. Sabi dito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Sa panahon nito mga kapatid, ang mga mananampalataya, ang mga namatay ay muling bubuhayin ng Diyos. Amen. At bibigyan ng glorified bodies. Actually, lahat naman ay i-resurrect. Yun nga lang yung iba, yung mga namuhay sa kasalanan mga kapatid, ay hindi sila bibigyan ng glorified bodies. Amen. So, yun nga, papaliwanag natin yan sa mga susunod. Kasi pag nilagay natin yan ngayon, maraming tanungan pa yan eh. Amen. Kumbaga ito, preview pa lamang ito mga kapatid. Pero tayo mga kapatid, no, na nabubuhay, at kapag tayo ay nirapture ng ating Panginoon, kinuha tayo ng Diyos, amen, magkakaroon tayo glorified bodies, amen po ba? Huwag niyo na kayo magtanong, Pastor, mawawala kaya yung bill ko dyan? Yung hindi na yun. May abs na po ba kaya ako niyan, Pastor, sa hindi sa glorified body? Hindi yun, mga kapatid. Ibig sabihin lang yun, yung katawan, mga kapatid, na nasisira, nabubulok, ay papalitan po, mga kapatid, ng hindi nasisira, hindi namamatay. Amen. So, yun ang gagawin ng Diyos sa atin. So sa dalawang layuning ito, mga kapatid, ay nagbibigay ng indikasyon tungkol sa timing ng rapture. Kung ang layunin ng Diyos ay iligtas tayo sa puot, ay ililipat ang pagtuon sa mga Hudyo, ibig sabihin nito, mga kapatid, ay mauunang dumating ang rapture bago ang Great Tribulation. Okay? So, maganda yan, magpapaliwanag po natin, meron yung PowerPoint eschatology. Pero sabi ko nga, ito nga, i-preview lamang, mga kapatid. No? So, yung po, mga kapatid, yung nais ko lamang i-share ngayon, the principle of rapture. Amen? So, sino sabik sa rapture, mga kapatid? Amen. Huwag mo na sabihin, Pastor, tsaka na lang muna mag-rapture kasi hindi pa tapos yung bahay ko. Sige, magpaiwan ka, wala namang problema. Di ba? Pwede ka pa naman magtrabaho, may tribulation pa, pwede ka magano ng trabaho. Pero yun, mga kapatid, sa atin, ito rin, mga kapatid, kaya ang inaano natin, yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Mga mahal natin sa buhay. Hindi natin pwedeng gawin na isabit sila. Amen? Ano ibig sabihin ng sabit? O ira-rapture ako, kukunin kita. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Kanya-kanya yan eh. Amen. Ang kaligtasan, ang pagkuha, ang pagdagit ng Diyos sa rapture, mga kapatid, kanya-kanya yan. No?
So kaya iano natin yung ating mga mahal sa buhay. Yun yung maging burden natin, mga kapatid. Yung mga taong nakakasalamuhan natin, yung mga katrabaho natin. Amen. Because this time, mga kapatid, ang panahon na ito, this period, mga kapatid, will definitely happen. Amen. So, although, sabi ng Panginoon naman sa atin, no, wala namang pagtangis na doon, wala nang pag-iyak doon sa langit, mga kapatid. Pero, di ba't mas maganda rin naman kung makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay? Amen. Sa langit. Amen. Sa langit. Liwanagin natin, makasama natin sa langit. Amen. Amen. So, ayun po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. Praise God. So, ito nga ay parang Sunday school lang, mga kapatid, no? At nawa maintindihan natin ito, mga kapatid, yung bagay na yan. At kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong sa akin personal, mga kapatid, no? At ganun din, mga kapatid, pwede nyo, ito rin yung naano natin, magbasa ng Bible. Amen. Mag-research regarding dyan. Pero wag nyo lang kayo makipag-debate kasi nga yung ibang nangyayari dyan, pag merong nabasa, makikipag-away, no? Hindi yan ang purpose ng Bible para makipag-away tayo. Amen. Kundi para tayo ay palalahanan sa mga bagay na yan. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Magbabaka sakali lang tayo sa gabing ito, kapatid. Hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus. Alam mo, pag dumating ang rapture, hindi ka kasama. O di kaya naman, kapag kinuha ng Diyos ang buhay mo, hindi ka makakapiling niya sa langit. Ito na yung tamang pagkakataon na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Na tao sa iyong puso, tao sa iyong isipan, mga kapatid. Amen. Sundin mo ang panalangin na ito, kapatid, at magiging guide mo lamang ako. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyo pong ginawa sa amin o sa aking buhay. Panginoon, alam ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Panginoong Jesus, linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Dakilang Diyos, pinapapasok kita sa aking puso, sa aking buhay. Ikaw na maghari, Panginoon, upang sa panahon na akunin mo ang aking hiram na buhay, o di kaya, Panginoon, sa rapture, kayo'y aking makasama. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, mawit tayo, mga kapatid, ngayong gabi sa ating pagtatapos. I can do all things. Amen. Alam ko, lahat naman tayo nagnanais ma-rapture. Amen po ba? So, patuloy lang natin i-commit ang ating sarili sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Awitin po natin, I can do all things. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I rejoice, Lord, in your presence. as your power supplies all my needs. I rejoice, Lord, in my weakness, as your strength is made perfect in me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things.
things. I can do all things through Christ who strengthens me. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa mensahe na aming po napahinggan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na patuloy na maipaglaban ang patungkol sa rapture. Sa mga kapatiran po, Panginoon, O God, na hindi pa nila lubos na maunawaan ang bagay na ito. Tulungan niyo po sila na maunawaan, Panginoon, O God. Maging wag silang mahiya, Panginoon, sa iyo pong munting lingkod na magtanong, Amang Banal, upang sila rin naman po ay mapaliwanagan, O Amang Banal. Nadalain ko rin naman sa iyo, Panginoon, O God, na ang bawat isa sa amin ay tulungan mo, O Diyos, na mamuhay, na matuwid, O Diyos, upang sa pagdating ng panahon na ito ng rapture, Panginoon, O God, ay makasama kami, Panginoon, O God. Patuloy niyo pong patnubayan ng bawat isa. Ngayon pong gabi, ganun din po sa amin pong pagbibigay, Panginoon, patuloy kang maparangalan, O Diyos. Marami pang mga tao ang maligtas, marami pang mga kaluluwa, Panginoon, O God, ang mabahangginan ng iyo pong salita upang sila rin naman, Panginoon, ay makasama pagdating ng rapture. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Magbigay po tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Okay. Picture taking tayo sa mga nasa online. God bless po sa mga nasa YouTube.